Hello Pink Diary. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Neri, isang lesbian. Nangyari itong karanasan ko nung ako ay freshman student pa lang sa isang university sa may U-Belt. First day of school nun, kaya medyo nangangapa pa ako. Lakad dito, lakad doon. Hinahanap ko yung room namin nang may nakasalubong ako na magandang guro. Grabe, hindi talaga ako nakakibo agad. Sobrang ganda niya sa paningin ko. Napakaamo ng mukha niya. Napatanong na lang ako sa sarili ko kung anong subject kaya ang tinuturuan ng teacher na yon at kung magiging teacher ko ba siya. Ipinagpatuloy ko na lang ulit ang paglalakad. Medyo binilisan ko na dahil malapit na mag-umpisa ang first subject namin. Hindi maaari na sa first day of school ay late agad ako. Nakakahiya. Nang makarating na ako sa silid namin ay sa dulo ako naupo. Medyo mahiyain kasi ako at saka para na rin makaiwas sa mga bida-bida kong kaklase. Dito ko nakatabi si Emma. Si Emma din yung naging friend ko. Nabanggit niya sa akin na excited na daw siya makita yung prof namin dahil sikat daw yun sa TikTok. Kaya nga daw siya sa university na yung nag-aral ay para maging teacher si Miss Jane. Na-curious ako kung sino nga ba si Miss Jane na sinasabi niya. Kukunin ko na sana yung cellphone ko para i-search sa TikTok si Miss Jane. Subalit bigla naman tumunog ang bell. Hudyat na umpisa na ang klase. Sakto din naman na dumating na rin ang prof namin. Good morning, class. Kumusta ang first day nyo? Nakangiting bati sa amin ni Miss Jane. Ma'am, ang ganda mo pala sa personal. Sigaw naman ng isa kong kaklase. Nagsitawanan ng lahat at bahagyang umingay sa loob ng silid. Karamihan sa mga kaklase ko na follower ni Miss Jane ay masaya dahil sa wakas ay nakita na nila sa personal ang teacher namin. Ako naman ay nagulat dahil siya yung nakasalubong ko kanina. Siya pala si Miss Jane. Natulala na naman ako sa ganda niya. Wala na akong ibang masabi kundi wow, sobrang ganda niya talaga. Nagulat na lang ako dahil bigla akong tinapik ni Emma sa balikat at sinabing, "Hoy classmate, kung makatitig ka kay Miss Jane ah. Grabe ba? Sobrang ganda niya no? Yung ganda na alam mong di mapapasayo." Natawa na lang ako. Sa isip-isip ko, malabo naman talaga na mapasakin si Miss Jane dahil sobrang ganda nito at isa pa, prof ko siya. Pero kahit na ganon ay nangarap pa din ako na maging kami. Buong araw ako naging masaya dahil kay Miss Jane. Ang dami ko na rin nalaman tungkol sa kanya nang dahil na rin kay Emma. Bigla ako naging follower ng prof namin. 35 years old si Miss Jane pero hindi halata sa mukha niya dahil baby face ito. 5'2" ang height niya at maputi. Sinabi din sa akin ni Emma na wala daw boyfriend si Miss Jane pero di rin siya sigurado dahil baka hindi lang ito nais na i-share ng guro sa mga TikTok followers niya. Nang makauwi na ako sa dorm ay nahiga agad ako at binuksan ang TikTok. Inisa-isa ko ang mga videos ni Miss Jane. Habang tumatagal ang panonood ko ay lalo akong nabibighani kay ma'am. Gusto ko sana siyang i-add sa Facebook pero baka hindi niya ako pansinin. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo akong nagiging interesado kay Miss Jane. Hindi ko naman magawa makipag-close sa kanya dahil nahihiya ako. Ang iba kong mga kaklase ay nagiging close na niya pero ako, si Emma lang ang kaklose ko. Nagkataon din kasi na pareho kami mahiyain at tahimik ng kaibigan ko. Isang araw habang nasa library ako ay lumapit sa akin si Miss Jane. Nagulat pa ako dahil napansin niya ako. Hi, Neri. Pwedeng tumabi sa'yo? Malambing niyang tanong sa akin. Sige po. Utal-utal kong sagot. Ba't ka nauutal dyan? Ako lang to. Pabiro niyang wika sa akin. Pasensya na ma'am, mahiyain lang po. Sagot ko na halos ilubog ko na ang ulo ko sa libro na hawak ko. Mag-isa ka yata. Asan si Emma? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, medyo istorbo na si Miss Jane sa ginagawa ko. Crush ko siya pero medyo busy kasi talaga ako ng mga oras na yon. Feeling ko ng mga oras na yon ay nag-first move sa akin si Miss Jane. Sinagot ko pa rin naman ang tanong niya. Pagkatapos nun ay sinabi niya na baka daw busy ako kaya tumahimik na lang siya sa tabi ko. Ang sarap ng pakiramdam ko ng mga oras na yon.
Ilang minuto ko ring nakatabi yung type kong gulo. Tapos ang bango-bango pa niya. Bago umalis si Miss Jane, hiningi niya muna ang Facebook account ko. Ia-add daw niya ako. Ako naman patagong kinilig habang binabanggit ang aking account. Nagpaalam pa siya sa akin bago tuluyang umalis. Grabe, abot tenga ang ngiti ko. Para ako nakalutang sa kawalan. Hindi ko alam kung napansin niya yon pero wala na akong pake kung mapansin niya. Basta ako, masaya ako sa nangyari. Kinuha ko agad ang cellphone ko at hinintay na i-add ako ni Miss Jane. Maya-maya nga lang nag-notif na ito sa Facebook ko. Kulang na lang mapatili ako sa sobrang kilig. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa utak ko ng mga oras na yon dahil bigla ko siyang chinat ng "Ingat ka palagi ma'am" with purple heart emoji. Purple kasi ang paborito kong kulay. Nag-reply naman siya ng "Thank you, ikaw din." Para na akong nasa langit ng mga sandaling yon. Iniisip ko nga kung ako lang ba ang nire-replyan ni ma'am o kaming lahat ng students niya. Sana ako lang. Nang gabing yon, chinat ako ni Miss Jane. Nakikiusap na kung pwede daw na tulungan ko siya bukas after school. Dahil na-excite ako na makakasama ko siya ng mas matagal, napapayag niya ako agad. Hindi ko na nga maalala kung ano ang gagawin namin. Maaga akong gumising kinabukasan para pumasok. Sobrang excited ako. Gusto ko na matapos agad ang klase para masolo ko na si ma'am. Parang ang bagal ng oras. Ganun pala talaga pag naghihintay ka. Alas 4 ng hapon natapos ang klase namin. Chinat ko agad si Miss Jane para malaman kung saan kami magkikita. Hintayin ko lang daw siya sa may lobby dahil may inaasikaso lang daw siya sa faculty room. So ako naman naupo na lang muna sa may lobby. Nagsiselfone lang ako habang naghihintay sa kanya. Pero sa loob-loob ko excited ako. Wala akong idea kung ano ba talaga ang tulong na maibibigay ko sa kanya. Maya-maya lang dumating na siya. Tumayo agad ako at tinanong siya kung ano bang maitutulong ko. Punta daw kami sa condo niya. May car si Miss Jane. Malaki-laki rin kasi ang kinikita niya sa pagti-TikTok. Mabilis niya ako nakumbinse na sumama sa condo niya. Parang ang bilis lang ng mga pangyayari para akong nahipnotismo. Ang pinagkaiba lang pabor sa akin ang panghihipnotismo na ginawa ni Miss Jane. Maliit lang ang condo ni ma'am, sapat lang sa 2 katao. Inilibot ko ang aking mga mata. Naghahanap ako ng mga palatandaan kung may boyfriend ba siya o wala. Bigla ko naalala yung dahilan kung bakit ako nasa condo niya. Tinanong ko ulit siya kung ano bang may tutulong ko. Sumagot siya na magpapatulong daw siya sa pag-check ng papers. Medyo madami daw kasi at wag naman daw ako mag-alala dahil sagot naman daw niya ang dinner ko. Pwede din daw ako matulog doon kung gusto ko. Biglang pumalakpak ang mga tenga ko. Sa isip-isip ko, makakatabi ko ba si Miss Jane sa pagtulog? O sa sala niya ako patutulugin? Nasobrahan na ata ako sa pag-i-imagine, kaya pagtulog agad ang naiisip ko. Habang nag-check kami ng exam papers, bigla akong naitanong kung may boyfriend na ba siya. Mabilis siyang sumagot na wala pa, pero meron daw siyang crush ngayon. Kumirot ng bahagya ang puso ko. Medyo masakit pala na malaman na may nagugustuhang iba si Miss Jane. Gusto ko sana siyang tanungin kung nasa school lang ba namin yung crush niya. Pero bigla niya akong tinanong kung anong gusto kong kainin. Para daw makapagpa-deliver na siya. Nang makapili na kami ng kakainin, nagpatuloy na lang ako sa pag-check. Pero hindi na nawala sa isipan ko yung crush ni Miss Jane. Hindi ako mapakali. Kailangan ko malaman kung sino ang karibal ko. Fast forward, dumating na ang food namin. Kumain na kami at nabusog ako na sobra. Mag-aalas 8 na ng gabi yon, kaya napagdesisyonan na rin namin na doon na lang ako matulog. Sinabihan ako ni ma'am na magpahinga muna dahil alam niyang pagod na ako kaka-check. Pwede naman daw na ipagpabukas yon dahil sa Friday pa naman daw yon kailangan. Nagtungo muna ako sa may balkonahe. Ang ganda ng view. Kitang-kita ko ang mga ilaw ng syudad. Sumabay pa ang liwanag ng full moon at ang malamig na simoy ng hangin. Sa isip-isip ko, ang sarap sigurong tumira dito kasama si ma'am. Palihim pa ako napapangiti dahil sa mga iniisip ko tungkol sa amin ni Miss Jane
nang bigla siyang sumulpot sa may kilid ko. Isa to sa mga nagustuhan ko dito sa kondo ko. Kapag malungkot ako ay tinatanaw ko lang ang mga ilaw sa labas at bigla na napapawi ang mga isipin ko sa buhay. Marahan niyang wika sa akin. Doon ko lang na-realize na normal na tao lang pala si Miss Jane. Kung panonoorin mo kasi ang mga videos niya sa TikTok ay para siyang hindi nagkakaroon ng problema. Lagi lang siyang masaya. Solong anak si Miss Jane. Nasa ibang bansa ang parents niya. Mas pinili niya magstay dito sa Pilipinas kaysa sumama sa kanyang mga magulang. Alam mo bang ikaw ang kauna-unahang estudyante na nakapunta dito sa kondo ko? Sa lahat ng mga nag-estudyante ko, sa'yo lang ako sobrang nag-interesado. Halos hindi ako makaimik. Kumakabog ang dibdib ko. Ano ba itong mga sinasabi ni Miss Jane sa akin? Bakit medyo kakaiba ang mga lumalabas sa bibig niya? Malabo pa ba sa'yo, Neri? Bisexual ako. Nakatitig na wika sa akin ni Miss Jane. Sa pagkakasabi niyang yun, ay para na-gets ko na ang tinutukoy niya. Ako ba yung crush na tinutukoy ni Miss Jane? Tanong ko sa sarili ko na para bang nabasa ni Ma'am ang nasa isip ko dahil bigla niya sinabi na, Oo, ikaw yung crush ko. Hindi ko alam pero ang lakas ng dating mo sa akin. May pag-asa ba ako sa'yo, Neri? wika ni Miss Jane sabay hawak sa kamay ko. First time ko na may magtapat sa akin na babae. Dati kasi ako ang unang lumalapit. Pero Miss Jane, pautal-utal kong sagot. Mabilis ako niyakap ni Miss Jane at bumulong ng, Subukan natin, please. Masyado na ako nababaliw sa'yo. Alam kong gusto mo din ako dahil napapansin ko yun. Kaya ko naman tong itago pag nasa school tayo. Bumitiw siya sa pagkakayakap. Hinawakan niya ang aking mukha at tumitig sa aking mga mata na para bang hinihintay kung ano ang aking sasagot. Ang ganda mo. Ang ganda ng mga mata mo. Ang ganda ng ilong mo. Ang ganda ng lips mo. Sobrang perfect ng mukha mo. Wika ko kay Miss Jane na halatang hindi ko pinag-isipan kung ano ang aking sasabihin. Binitawan ni Mama ang aking mukha at bigla ito natawa habang naiiling. Ako naman ay nanatiling nakatitig sa kanya. Nang matauhan ako ay hinawakan ko ang kanyang mukha at bigla ko siyang hinalikan. Ginantihan ni Miss Jane ang mga halik ko at mabilis na uminit ang aking katawan. Nang gabing yon ay tuluyan ako napunta sa langit. Kinaumagahan ay nagising ako nakayakap sa akin si Miss Jane. Tulog pa siya. Di pa rin ako makapaniwala na totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Napatitig ako kay Miss Jane. Kahit tulog ay ang ganda-ganda pa rin niya. Hinalikan ko siya sa kanyang buhok dahilan kung bakit bigla na rin siya nagising. Nakangiti siyang tumingin at nagwika ng, Good morning, babe. sabay kiss sa balikat ko. Ilang minuto na lang din naman ay tutunog na ang alarm ng cellphone ko. Bumangon na din kami upang mag-asikaso papasok sa school. Hindi kami pwede magsabay ni Miss Jane. Okay na din yon para iwas tanong ng mga makakakita. At saka kailangan ko rin na umuwi sa dorm dahil wala naman akong dala ng malinis na uniform nung pumunta ako sa condo ni Ma'am. Sa madaling sabi ay na-late ako. Hindi na ako pumasok sa first subject. Chinat ako ni Miss Jane. Hinahanap niya ako. Nag-reply naman ako at sinabi na nasa lobby ako at naghihintay ng next subject. Magkita daw kami sa may comfort room sa 3rd floor. Wala masyadong gumagamit ng comfort room na yon. Dali-dali akong pumunta at doon nga ay nadatnan ko si Ma'am. Nakangiti ito sa akin. Ako naman ay napangiti na rin habang nagmamasid-masid sa paligid. Mahirap na baka may makakita. Dali-dali kaming pumasok sa isang cubicle at doon ay naghalikan kami. Hindi namin napigilan ang init na nadarama at pagkasabik sa isa't isa. Saglit lang. Kahit mahirap ay kailangan labanan ng pagkasabik. Lumabas kami at inayos ang aming sarili. Wala nakakita. Safe pa kami. Alaunan ay umalis na ako sa dorm at lumipat na sa condo ni Miss Jane. Doon ay para na kaming mag-asawa. Lumipas ang 1 taon. May mga nakakapansin na sa amin sa school. Tila daw ba kakaiba ang closeness namin ni Miss Jane. Naging usap-usapan na ng karamihan ang aming lihim na relasyon.
hanggang sa umabot na ito sa pamunuan ng universidad. Pinatawag kami at pinilit na umamin. Inilaban namin ni Miss Jane ang aming relasyon. Kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkakatanggal ni Miss Jane sa aming paaralan. Nagparaya si Miss Jane para sa akin. 1 taon na lang kasi at gagraduate na ako. Sa kasalukuyan ay 4th year na ako. Kami pa din ni Miss Jane. Nakatira pa din ako sa condo niya pero hindi ko na siya kasama. Dahil kasi sa issue ay napagdesisyonan namin na tumira na lang siya sa ibang bansa kasama ng kanyang mga magulang. Doon ay nakahanap na rin siya ng magandang trabaho. Plano namin kapag nakagraduate na ako ay aayusin na namin ang aking papeles para makasunod na sa kanya at para mamuhay ng tahimik kasama ang isa't isa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig.